kung si Kristo katiglaan. Wala siya. Ngayon kayo siya. Kung kana siya, di pa matudaan din sa New Testament, pangigsuon nga mao ka na ang bukong anak sa Diyos nga mao si Jesus Christ. Na nakabasa sa Mateo Kapitulo 21, Kapitulo 21, Kapitulo 1, ngayon diya, o igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki o sa iya o siya imong pagangalan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawan bilang sa iyang masala. So kani maong kasaysayan may tungod sa pagkaymugso sa Mesiyas sa manluluwas sa Israel nga siya di ay panganak ni Maria nga kadtong babae nga bilhin nga mga sauno ni Jose. Siya ang napili sa Dios nga may mag-aanak sa ilang Mesiyas. Usa ka batang lalaki igaanak sa usa ka birhen nga si Maria nga unta ang sauno ni Jose. Apan wala pa sila naminyo o sila nag-ipon, manangkon siya pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. Kung sa nagahom sa Dios diha sa kang Maria o nagpumol usa ka batang lalaki dito sa iyang sabakan sa iyang kabuakan. O matod pa, igaanak kanto ni Maria. O nganlan siya nga Jesus. Sa Bisaya, Jesus. Pero sa Hebrew, kung ang ilang pinulungan, mao'y atong paminaw sa wala panahubad ang maong pangimatuod sa kasulatan, Yeshua. Kay di man to sila Bisaya si Jose. Amen. Si Maria. Kung mag-Bisaya Ginoo dito kasabot. Di ba? So gigamit sa Ginoo nga pinaagi sa manununda, gigamit ang ilang pinulungan aron makasabot siya unsa iya ipangalan sa bata nga igaanak ni Maria. Okay? So atong isipon nga wala nang binisaya ang Ginoo ato pero sa ato karon nang binisaya ang Ginoo nga Bisaya bata. Di ba? Ipahubad niya kay ipabisaya na sa ato kay aron makasabot sa kita. Kung kanang gitawag nato nga Jesus, baka kanang gitawag nga Yeshua dito sa ila. Sa kailangan ng mga tao, sumalat sila sa mga. Kung sa tayo kahulugan sa iyang pangalan, ngano nga nganlan siya, ingunan ang pangalan? Ha? Tungod kay siya mao ang magaluwas sa iyang katawan, gikan sa ilang mga sala. Amen. Ang kaluwasan ng iyang igahatag, gikan sa ilang mga sala. Iyang katauhan, una gid ang Israel, dito gid magsugod. Gusto niya yung katawan na ilang mga sala. O, matod pa sa verse 22, kining tanan nahitabo tuhuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta ang nag-ingon. Tanawa o sa kabirhin, magasangkon o pag-anak o sa kabata ang lalaki o iyang ngalan pagkatawag ni Manuel na ang kahulugan o kini ang Diyos uban natin. Ang kahulugan sa iyang ngalan, ang Diyos nag-uban kanila. Amen. Ang Diyos nag-uban kanila. Mauna, sa diya nga nagpanghimatuod si Apostol Juan, mahitungod sa pulo nga nahimong tao na mo si Jesus Christ, matod pa niya, the Word was made flesh and dwelt among us. Diya sa Juan Kapitulo 1, ingon pa niya, wala kini siya mag-contradict. Tanan gid ang mga witnesses, ang mga panghimatuod mahitungod sa Mesiyas sa manluluwas, sa usa ka hari nga batang lalaki nga mahimugso nga magahari kanila, mga kaigsuonan, nagkauynay kita tanan ang tanang mga panghimatuod. Kung mabasa nato sa Juan Kapitulo 1, mga igsuon, versikulo 14, ang panghimatuod ni Apostol Juan may tungod sa Mesiyas, ang hari nga magahari kanila, matod pa nini, o ang pulong na himong tao o ipon kanamo, may puyo siya nga puno sa grasya o sa kamatuoran. Na himong tao ang pulong, ni puyo uban kanila. Amen. Sa mao to ang meaning siya ngalan ng Emmanuel sa Juan sa Mateo 1:20, 1:22. Ang Dios uban kanila.
Di puyo ang Dios upang kaluluwa. Mao na nga si Ginoong Hesus niingon siya, nakakita na kamo kanako, nakakita na kamo sa Amahan. Ang nakaila ka nako, nakaila sa Amahan. So karon nakakita na kamo, nakaila kanila. Amen. Ya sa Juan Kapitulo 14. Nakikuban di ang Dios kanila, pinaagi sa pulo nga nahimong tao. O kanto mo ang ilang Mesiyas. Nga nagaluwas kanila, gikan sa ilang mga sala. Pero dili dito daman. Moabot nga siya maghari. Mga igso, moabot nga siya maghari. O ang iyang ginharian, walay katapusan. Ang pagpuswag sa iyang ginharian, walay katapusan. Amen. Sa iyang ginharian na ang pagidahig sumala sa propesya sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Mao na nga, mao kini ang hinungdan ngano nagyagad kita karong mga tao sa tibuok kalibutan. Ang hinansod. Mangandam kita kay init abot ani nga gingharian, matud pa diha mga kaigsuonan, pagdating ng kaharian ng Dios, dudurugin ang lahat ng mga kaharian ng tao. Pag abot sa gingharian sa Dios, dumuko niya, lumbago niya ang tanang gingharian nga iya sa tao. Amen. He will put all power and authority under His feet. All His enemies under His feet. Ipailalom niya sa iyang paggulutan. Ipailalom niya sa iyang mga hilig. Sa iyang pagmando. Buti pa sabot. Dili ko mga literal na tunog-tunuban. O dili nga. Siya magamando ibabaw sa tanan. Kay mas labaw man ang iyang ginharian, iyang gawon. So, mabasa nato na mga kaigsuonan ang mga reference na anak sa Daniel chapter 2 verse 26 to 47 nga adunay mga gingharian niini kalibutan na mao kadtong damgo ni Nabucodonosor nga mga hutong sa mga imperyo Babylonia padulong sa Persia, Grecia, kato sila ang Rome. Pero mga kaigsuonan adunay usa ka bato nga nagputol gikan sa bukid giligid og nilabdos adtong tanan nga gingharian ug ang tanan gingharian nga dugo. Nagadugbo ka tanan gingharian propesiya na ni. Ang gitumbok ani ang gingharian ni Jesus. Ug matod pa mga kaigsuonan diha sa 1 Corinthians 15:24 to 26, kinahanglan si Kristo maghari. Kinahanglan kayo nga si Kristo maghari. Unang Korinto 15 24 sa 26. Apan ang matag usa sa iyang kaugalingong panahon, si Kristo ang nahauna, ang isgutan ani matag usa sa iyang panahon tungod kinis pagkabanhaw. Si Kristo ang nahauna, matod pa sa English, Christ is the first fruit. So kung doon na may first fruit nga doktrina dito sa Old Testament, ang doktrina, ang ilang mga tulumanon ay tungkol sa first fruit o unahang bunga, nagtumbok kay ikang Kristo. Si Kristo din ang itumbok na ito, napatulungan. May tungkol din ito sa pagkabanhaw. Si Kristo ang nahauna sa pagkabanhaw. O kunya, sa iyang pag-anhin sila ng mga iya ni Kristo. Pagbalik na ni Jesus Christ, mabanhaw na sa mga iya. Verse 24, o kunya, mag-aabot ang katapusan. Kano sa inigtugyan na niya sa gingharian ngadto sa Dios ug Amahan, tapos niya mawagtang ang tanang pamunuan o tanang kamanduan o gagahom. Kinahanglan pa di ay nga maghari si Kristo. Ayha niya itugyan ngadto sa Dios nga Amahan ang tanan. Di ba? Kinahanglan pa maghari si Kristo. Unya unsa man ang gisgutan sa pinadaya? Si Kristo maghari sulod sa kalibog na tuig. After 1,000 years, ang iyang kingdom. Asa na dapat ang iyang kingdom ng 1,000 years? 6 kalibutan. Ibabaw sa trono ni David, diha sa Israel, sa Jerusalem. Ngayon, so muna'y atong nasabdan. Kung muna'y uban nga lain ang ilang nasabdan na, saan naman? Saan naman?
Dili sa nato sila pag hatagan o kabugod sa ilang kinabuhi ng tungkol sa ilang nasabda. Pero matod pa rin sa verse sa chapter 20 sa pinadayag si Kristo maghari sunod sa kalibo ka tuig. Kuman sa kalibo ka tuig kaya pamabanaw mo bang ng mga so sunod sa isa kalibo ka tuig mao nang panahon nga si Kristo mag hari. Unya naay kalinaw ang tibo kalibutan. Pero matod pa sa atong text mga kaigsuonan sa unang Korinto kapitulo 15 ang katapusan kaaway nga pagkabuntugon ni Kristo ang pagkabuntugon sa Mesiyas mo ang kamatayon. Mao na nga sa adlaw nga ikaduhang pagkabanhaw after 1,000 years usa pa itambog ang kamatayon kung ang linaw nga kalayo ang kamatayon ang Hades ay pa itambog dito sa linaw nga kalayo after 1,000 years. Di ba? May kabasa mo no? Di ba? Kaya kinahanglan, bago pa sa 1 Corinthians 15, atong basa, 1 Corinthians 15, verse 25, kaya kinahanglan magahari siya hangtod nga ang tanang mga kaaway niya, igabutang na niya diha sa ilalog sa iyang pagiging. Mao ni ang tungog na ni mo katong 1,000 years na paghari niya, ani kalibutan. Dayon, verse 26, og ang katapusan kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Kanang verse 26 kanus ama na nga mailaglagon niya ang katapusan kaaway nga ang kamatayon. Mabasa nato dinhi sa pinadayag nga inig abot na sa katapusan sa 1,000 years, inig expire sa 1,000 years nga kingdom ni Jesus Christ. Usa padayon itambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Ha? Nato pa diya sa verse 11 sa chapter 20 sa pinadayag. Ato makita, ug unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi ug ang naglingkod niini gikan sa kankinsang atubangan ang yuta ug ang kalangitan na nagpangalagyo ug walay dapit nga hikaplagan alang kanila. Ug nakita ko ang mga patay, mga dagko ug mga gagmay nga nagtindog sa atubangan sa trono. O dihay mga basahon nga gipamuklan o usab dihay laing basahon nga gibuklan nga mao ang basahon sa kinabuhi. O ang mga patay gipanghukman pinasikan sa naisulat diha sa mga basahon pinasikan sa ilang mga binuhatan. O ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini. Ang kamatayon o ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila. O ang tanan gipanahukman pinasikan sa ilang binuhatan. Unya ang kamatayon o ang Hades ditambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. O ang ngalan ni bisan kinsa nga dili makaplagan sa nga naisulat diha sa basahon sa kinabuhi sa itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So ang kamatayon buntugon ni Jesus Christ ang last yun kamatayon, pero after 1,000 years na niya ipahantag implement itambog dito sa linaw nga kalayo. Kanang verse 26 sa 1 Corinthians 15. Namado pa rin na, the last enemy that shall be destroyed is death. Ang katapos, ang kaaway na pagbuntugon ni Kristo sa iyang paghari ng kamatayon. Kaya ang conclusion sa iyang 1,000 years nga paghari ani kalibutan na, mao nga ang linaw nga kalayo. Dito itambok ang kamatayon sa habi ng Hades. Mausa na sila. Mausa na sila dito. Mauna, nga kinahanglan ta nga manganda kung maginulsol, kaya hindi kamot ani nga gingarian. Bulahan kadtong makalakip ani nga gingarian. Kaya walay gahom kanila, ikaduhang kamatayon. Nga maong linaw nga kalayo. Pero kadtong dili maka-apil sa first resurrection, sa unang pagkabanhaw, sa pagbalik na ni Kristo, makoy alam. Kaya mao mo itambog sa linaw nga kalayo. Mauna nga, ang wali kaniadto mga kaigsuonan, parehas ra hangtod karon. Nga matod pa, repent for the kingdom of God is at hand. Matod pa nila sa Matthew 3:1-2, dumating ang panahon na si Juan na taga-pabautismo ay pumunta at nangaral sa ilang nanggudian. Iabot ang panahon nga si Juan nga taga-bautista dito sa Galilea, dito sa dapit sa Judea mga kaigsuonan.
dito sa Udiya, o ang iyang giingon, mato pa niya, pag hinulsol na ka mo sa inyong masala, kay ang nangyarian sa Dios, haluol na. Kining gitawag nga gingharian sa Dios, mao kini ang iya ni Kristo nga gingharian. Matod pa, mga kaigsunan, kinahanglan mag-ilusod. Kinahanglan makasulod ka sa gingharian ni Kristo. Ang dili kita may abot sa umong sa siya. Amen. Hallelujah. O na nga, karon mangandag ka sa tangurita. Huwag ka matakabalog. Ano sa atang mamatay? Niya, inig kamatay, matod pa rin na sa Pinadayag, Kapitulo 20, pag-abot ni Kristo, mabanhaw ang mga nangamatay diha kaniya. Pero 1,000 years after niyang paghari, ay pa sa human sa 1,000 katay na paghari siya, ay pa sa mabanhaw o ang nangamatay. Pero kadtong naihapil sa unang pagbanhaw, mao na to ang walay gahom kanila ang ikaduhang kamatay. Amen. Atong mabasa mga kaigsunan nga ipanghimatud-an diha nga ang mga nahilakip ni adtong unang pagkabanhaw bulahan. Nasa chapter 20 sa Pinadayag verse 6. Bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw sa mga tao kinunini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Hinunuan sila mahimong mga saserdote sa Dios o ni Kristo uban kaniya mag-ari sila sa usa ka libo. Ingon ana. So kinahanglan ang tumbok nga mahimong kitang tapos nga mahilati sa unang pagkabanhaw. Kay walay gahom sa mga tao himong kanila, walay gahom ang ikaduhang kamatay. O Ginoon mag-ari sila uban kang Kristo. Sulod sa usa ka libo. Di pasabot, apil ka sa kingdom ni Jesus Christ. I-establish niya sa kingdom niya ng kalibutan. Mabanhaw. Katong mabanhaw. Mabanhaw. Sa first resurrection. Naapod na siya mga kaigsunan sa sulat niya sa Pablo sa Thessalonica. Unang Thessalonica, Kapitulo 4, versikulo 13 hangtod sa 18. Diskutan ko na diya. Apan dili among tinguha mo igsuon nga kamo dili mahibalo may tungod kanila nga mga namatay. Aron dili kamo subok ingon sa uban nga walay paglaom. Kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay og nabanhaw. Maingon man usab sila nga mga namatay. Pagkadadon ra unya sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. Ato mga namatay pagkadadon ra sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. Verse 15. Kay kini among igapahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kita mga buhi nga magapabiling pahantod sa pagabot sa Ginoo dili kita magauna kanila nga mga namatay. Bisag gani sa usod pa wa siya mahibalo nga buhi pa ba siya o patay na siya sa pagbalik sa Ginoo kay apil mo niya ang problema niya. Iba niya nga kita nga mga buhi at sa kanya kita nga mga buhi pa sa bakani sa Ginoo. Sa ato pa siya mismo naguna-una nga base pa niya ang Ginoo buhi pa siya. Sila sa una. Hindi sa Bisaya ito si Maglugay. Basi niabot mo na siya ato. Kaya ang ingon man niya sa Ginoo, diya sa Isaya ra gyapon. Ang inyo una di may ako una. Ang ingon niya. Tulay na ning dili magdali nga iya sa tao, kay ang dali sa tao dili pareha sa Ginoo. Kay ang lagan sa tao dahil kung sila nakalagan sa Ginoo. Ang dugay sa tao, dili na nakadugay sa Ginoo. Isa ka, isa kalibong katuig, isa ka sa Ginoo. Ingon ni Apostol Pedro. Isa kalibong katuig, isa ka sa Ginoo. Kakanang imong edad kung maabot ka 100, ilan na nakabukas. Sa isa ka adlaw niya. Oras lang. Ha? Matura? Itaro. Jadi maabot pa ka nung nagkakapos. Hindi na magaling ako, isa ka lang. Lisod
sa din nga makapataas sa kinabuhi daw kanang maayo atong katulog. Amen. Oh. Pero kulang lang tas tulog, matod pa sa mga nagtuon. Mga doktor, ang ilang giingon magkamaynusan ang atong katason sa kinabuhi. Imbis unta kato taas-taas pa sa kinabuhi, kakuhaan mo kay wala kay karong tulog. Nga naman so epektuhan sa kinabuhi kay ang atong health magdali ang deteriorate, magkaus-us ang atong panglawas. Ang iyang kabasto, ang iyang kapiskay. Madali na siya kadaot. Dali na kadaot. Sumaw na siya akong nabantayan sa mga sakyanan. Kini mga sakyanan nga 24 hours, ginapaandar, ginapadagan kanang mga informasayro. Halos 24 oras ba? Pila lang ka oras ang pahulay. Sige yung andar wala libot-libot ano yung syudad. Dali ra na magkadaot. I-compare do ang ihatod lang sa opisina, pagod sa uli sa balay, grahe, adobay magkakubando. Niya inatiban pa yun, sinsuin, inala, inatiban, sa sintan. Doon yun. Nabalik na tayo ka ito mga sakyanan. So, mao lang na mga kaisyon, kinahanglan ta nga, mao nang hinungdan, kinahanglan ta maghinungson, kinahanglan ta mananda. Adamon ato pa rin kay nainginari ang wala ko. Kanang ingon na agoy mo kung saan magkatapo magbubag kanin China o ang Philippines o ang Taiwan. Tuhan na kita Pilipinas. At kaya di puro doon na kita sa target kay naadya ka na Air Force niya. Naadya ang flight ilang kuan. Ang ilang mga target diyan sa Nisayag na sa wala kami kami dito mga doon lang kita dito. May magpaduol na lang daan. Araw isa rin ka buto, kuman ang kanan. Kaysa matapsingan ka ra, nagpalayo-layo ka na alang-alang eh. Nakabit. Agoy, kasakit pa na eh. Makantos ka pa dito, pero kung ka na sa doon, kaisa ra, oy, hindi ka na makita. Wala na eh, asa ka magagato? Sa makakita lang. Dog mo pa mo. Di ba? So, kana istorya lang may soon, hindi ka na nato basta katabuan. Di ba? Kaya ang tawag yung kapalayo sa kuyaw. Pero ang akong ginabot, ipasabot din sa akong istorya, kita, uy, ang China nagamahan. Sige sila show of force, di ba? Sige pakita sa pwersa. Kung sa kapusgan ang military sa China, Air Force, Navy, sa kagagal na sundalo, ilang technology, Amerika sab, sige sa pakita, Indonesia sa Russia, sige sa, ang uban sa mga nasod, paugyapon, kung baan kita, kaya ato na ba, mapagani kontra na hulog na. Di ba? Wala pa gani kontra ang ating helicopter, ang atong mga fighter plane, natagap naman. Sa pagkagani kontra. Pero ang tawag sa dana, kung nani kontra di na na matagap, kay maayo na na sila tungod kay magtuwa naman, maptik na sila tungod sa kontra. Kana biyang tao mahinay mo dagan, pagpuklod sa iro, kusog yung dagan. So, kung naikontra ka, kung ano naman gagamayo, mga kaigsunan. Pero, ang buot na itong ipaabot nga, kinibang gubat, gawin ako na 15 kusgan na nason, mudaog. Di ba? Pero ang atong Ginoo doon na siya gingarihan. Mudaog yun, ang iyang gingarihan. Mura lang ni guban, pero mudaog sila, pero matod pa din eh, gahulat lang sa tukmang panahon, nagkatong dato, naputol, gikan dito sa ibabaw sa bukid, walay kamot, nga nagputol, buti masabot, gingarihan na dilipinin mo sa tao. Katong nakita niya sa sinulat ni Apostol Propeta Daniel sa iyang pagtagna, wala pa niya kinauling yung tagna, inatag mo sa Diyos sa iyang pinadayak, pinaagi dito sa kahari rapon, na Nabucodonosor. Sa Daniel chapter 2. Nga mudlapdos. Pero kanina i-timeline ang Diyos. Gahulat sa tukmang panahon. Ang mahitabo. Ang atong Ginoo mo ani aron maghapon. Hulat-hulat lang ta. Manag-iingon nga, mura lang ta kildi karon. Pero pagabot sa gingarihan sa Diyos, na mo atong gingarihan, kita na ang ikaw na ang mananaw. Kaya nga, og posilon, matod palagi sa mga, og posilon, di libuthan. Og buthan, di madutlan. Og madutlan, di mamatay. Og mamatay, kadaogan. Asa may kildi? Baik dilasot.
Asa mo mapili ka ana nga ang mamatay diya sa Ginoo ulahan man kay magkadaog. Wala siya. Kung dili pa ka itugod sa Ginoo mamatay, hindi kaniya posible di kaniya pabuthan. Kung pabuthan magaling ka na, di siya makadulot. Kung makadulot, pero arang yung sa kita o kaniya na makaigon, hindi ka muli balutran. Asa magkaigon. Di ba? Bitaw? Mga kaigsunan, hinaot nga kini bisan sa akong gi-appeal nga moral makatawa ta pero ang ato nga himutan seryoso sa atong pag-alaga. Amen. Amen. Nga abot kita sa punto sa posible nga magpili ta kamatayon o ang Ginoo. Kana bang death versus pulgaon ka sa kamatayon o ang Ginoo? Pili man ba ang Ginoo? May posibilidad na. Dili man tanan tao magsagubang na. Posible ko. Pero na panahon yun na ang mga magtutuo, magpilihan. Magpilihan. Okay? So, medyo natas anak ko na, nakabot na kong 11:42. Isa magod nga ako kong buot nga isbutan na ito karon. Hindi po ang kung saan na ito pag-celebrate ang 7th day Sabbath nga mo hindi kuman sa Ginoo. So, hinaot